Breaking na breaking news mga kababayan. Ako po, eto na ang ating pasabog. Alam nyo po, Kong Luistro, bugbog sarado at talagang kinain ng buhay. Alam nyo po, napakatatalino ng mga depensa legal counsel ni Sara Duterte dito sa impeachment. Alam nyo ho ba itong balak ng prosecution panel nila De Lima, Kong Luistro, Benny Abante, nila Joel Chua. Sablay-sablay. Isipin nyo, 11 years ago, itong nabugbog ni Mayor Sara Duterte. Batang-bata pa nun, si Sara Duterte. Baby pa si dito, si Kitty Duterte. Magiging star witness daw ito. Pero alam nyo ba mga kababayan, pumalag po. Ito ang sabi, wag nyo akong idamay sa politika. Sheriff na sinuntok ni BP Sara, tumangging maging witness sa impeachment trial? Halaka mga kababayan ko. Isipin nyo 11 years ago. Dahil nga po si Sara Duterte ay makamasa ito at ipinagtanggol yung mga kababayan natin na i-demolish ang kanilang mga bahay. So dito, ababalak ni Luistro na gawing star witness. Sabi dito mga kababayan, ng sheriff na ito, naku, wag na. Wag nyo kong isama sa mga kalokohan nyo. Wag ako, mga bendalo. Isipin nyo mga kababayan, kaya dito, pakinggan muna natin bago ko ipakita yung pasabog ni Atty. Torion. Nako po mga kababayan, may pasabog din ito. Binira itong grupo nila De Lima at Luistro na talagang asar-talo. Alam nyo ba mga kababayan, basang-basa ang kanilang diskarte. Hindi nila napaghandaan ang mga abogado ni Sara na talagang bloodbath ang mangyayari. Nako po, antayin nyo Marcoleta, may pasabog din dito. Ito po mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog po ito. Nilamon ang buhay, mamaya si Atty. Torion. Magugulat din kayo, magugulantang kayo sa kanyang revelasyon. Ito po. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara si House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervin Luistro. Kita nyo mga kababayan, Luistro kinain ng buhay ng lead defense counsel ni Sara Duterte. Hindi talagang makikita mo, hindi sila handa mga kababayan. Itong sila Luistro, Terry Ridon, De Lima, mga naturingang abogado kaso mga kababayan, sablay na sablay. Isipin nyo, Madriaga, Trillanes yung mga star witness nila. Alam natin na mga bogus ito at talagang pawang mga kasiraan lang at kasinungalingan. Mas pinaniniwalaan nila ito kaysa sa mga 18 Marines. Talagang gusto nilang ibaon sa limot ang flood control. Kaya nga sumasabog sa galit si Senador Marcoleta. So dito gusto nilang ipaaresto at gipitin si Marcoleta. Ito ang kanilang goal. Mawala si Sara sa kanilang landas. So kaya dito napiga sila unang araw pa lang ng pre-trial ng impeachment. Sumabog na ang mga lead defense counsel ni Sara. Kinain ng buhay itong mga maleta gang. Naku po, tingnan nyo. Ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel
ang day 1 ng closed-door pretrial conference para sa impeachment case ng bise. Nangibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise. Nakalaunay, naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period po ngayon, mainit ang ulo. Una nang iniulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC, dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Kita nyo mga kababayan, walang-wala talaga itong si Rep. Luistro. Kinain lang ng buhay dito. Tignan nyo po itong pasabog ni Attorney Torion. Ito po mga kababayan. Ako po, magugulat kayo dito. Once there is already a pretrial order, it becomes the Bible of the case. So if it is the Bible of the case, it defines the parameters upon which the case shall be tried by the court. In this case, the impeachment court. Now, if there are witnesses that are not included there, as a general rule, hindi ka pwede mag-present ng surprise witnesses. Katakot-takot na debate yan ang mangyayari niyan. May gabi, sir. Si MJ po ito. Sir, marami Yes, po sir. ang mga nagsasabi at nagtataka doon sa pahayag na pwede raw ang surprise witness sa impeachment trial na mismo. Di ba po yan ang sinusolve ngayon sa pre-trial conference? Yes, actually, yung surprise witnesses, once there is already a pre-trial order, I believe that the impeachment court will issue a pre-trial order. In law, when I teach my students, no, para maintindihan, once there is already a pre-trial order, it becomes the Bible of the case. So if it is the Bible of the case, it defines the parameters upon which the case shall be tried by the court. In this case, the impeachment court. Now, if there are witnesses that are not included there, as a general rule, hindi ka pwede mag-present ng surprise witnesses. Katakot-takot na debate yan ang mangyayari niyan, no? Kasi nga po, lahat ng mga witnesses mo i-identify mo na doon sa pre-trial proper at saka kinakailangan na kinakailangan na nandun sa lahat ng mga lahat ng mga armamento mo nandun nakasaad na sa pre-trial order except lang kung may express reservation ka. Ayan mga kababayan ko, alam nyo ba yung nag-iyak-iyak na si Rep. Chua? Sabi niya kasi mga kababayan, yung BIR box si BP Sara gustong pabuksan. Di ba bendalo ito? Kung malinis ang konsensya, ilabas ang ebidensya. Rep. Joel Chua na nawagang buksan ang BIR box ni BP Sara. Naku po mga kababayan, tignan nyo po ito ha. May ipapakita ko sa inyo. Tignan natin yung pasabog po ni itong Joel Chua na ito. Pakinggan nyo po mga kababayan ha. Magugulat kayo sa pasabog na ito. Mamaya, pakita natin mga kababayan. Ito po, pakinggan nyo pa ito. Itong pasabog na ito. Ito po mga kababayan. Talagang gusto nilang gawing bendalo ang lahat. O, nakita nyo yan o. Kay Rep. Chua. Ito po, yung sinasabi na gusto nilang imbitahan yung binugbog ni Sara dito. Ayan mga kababayan, no? Sabi dito. Kung Luistro pahiyang-pahiya, nanawagan si Abby Andres, ang court sheriff na nasangkot sa insidente noong 2011 kung saan siya ay sinuntok ni Nooy Davao City Sara Duterte na huwag siyang idamay sa usaping may kinalaman sa partisan politics matapos siyang maisama sa listahan ng mga testigong balak iharap ng House prosecution sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sabi niya, wag niyo akong idamay mga pulpol. Si Andres, na kasalukuyang nagsisilbing Human Resource Management Officer ng Korte Suprema, ay naglabas ng pahayag na matapos siyang pangalanan ng House prosecution bilang isa sa mga testigong nais iharap upang suportahan ang kanilang aligasyon na may umano'y tendency to inflict violence
si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Andres sa matagal na niyang piniling huwag magsalita tungkol sa insidenteng naganap noong 2011 habang siya ay nagsisilbing sheriff ng Regional 4 ng Regional Trial Court. Ayan, Sheriff 4 ng Regional Trial Court. So isipin nyo, 11 years ago, anong kinalaman sa kaso ni Sara? Mga bugok. Ito nga sabi ng mga tao, mga tanga talaga mga ito, bendalo. Wala nang gusto mangyari kundi Sara, kalimutan na lang ang flood control issue, mga bobo. Yan ang sabi. O tignan niyo mga komento. Paldo si Sir A. Nako po. Ito lang masasabi ko, sus Mariosep. Alaka. Maybe even the man who were dressed by ma'am. BP before we will be included as witness. Naku po, pinagtatawanan po sila. O, ito pa, tuloy pa natin. And under the rules, even ordinary rules now, of court, the reservation should be specific. It should be specific in the sense that there should be identification of who shall be that witness and the nature of his testimony. And as a matter of fact, if it is documentary evidence, you should describe it in advance. It is just that during the pre-trial, it was not with you, but you have to describe it with specificity. Yan yung requirement na ngayon po sa ating rules of court insofar as documentary evidences are concerned and witnesses are concerned. Pero kung itutuloy yun, sir, yung surprise witness, quote-unquote, ano yun? Magandang halimbawa ba yun sa mga nag-aaral ngayon ng abogasa, yung kumukuha ngayon ng abogasa? Mahirapan na tayo magturo niyan sa law school niyan. Meron nga ako nakita sa Facebook, I don't know if it is true, na ipapa-present daw nila yung sheriff daw na allegedly nabugbog ni VP Sara at the time when she was mayor. You know, I could never forget that case because at that time, I was governor of the Integrated Bar of the Philippines for Eastern Mindanao. And I think yung mga media, mass media noon, nag-file ng disbarment case against VP Sara, then Mayor Sara Duterte. Yung mga tactic na yan, dapat hindi na yan i-allow, no? Hindi talaga yan i-allow. Kasi in the first place, ang impeachment complaint here is based on the third impeachment complaint as well as the fourth impeachment complaint. The so-called third Sabalya complaint and the fourth Cabrera complaint. Ayan mga kababayan ko, ano naman ang reaction ng mga viewers natin? Doon sa Supreme Court, umapila, hilig mo sa Supreme Court? I believe, dami na namang nek-nek. Tignan nyo mga kababayan ko. Mga bendalo talaga, wala na talagang maisip na taktika, kundi mga kabalbalan. Nakita nyo naman mga kababayan, anong papel nung nasuntok ni Sara? Diba isang kalokohan lang ito? Kaya sila kinain ng buhay ng Defense Lead Counsel ni Sara. Nako po, mga bendalo, Luistro talaga, no? Walang maisip na strategy, kaya nabibinggo din ni Marcoleta minsan ito Kaya yan, nabakbakan sila ni Attorney Torion dito. Diba, mga kababayan ko, isipin nyo. Yung flood control issue, ayaw nilang pag-usapan. Tignan nyo mga kababayan, iisa yung kumpas. Itong kumpas ng Congress, yung senador ngayon, itong Gatchalian Black, wala silang kainti-interes sa flood control. Maski itong si Tuplok mga kababayan, walang kainti-interes na imbitihan yung mga sundalo. Kasi nga mga kababayan ko, talagang itong mga senador na ito, mga Tuplok na ito, si Ramon Tulfo, Rapi Tulfo, itong si Erwin Tuplok, sila nga yung mga nagkamal ng pera sa maleta. Kaya ayaw nilang imbitihan, ayaw nilang ipatawag muli. Kaya sabi nga ni Marcoleta, pag nagpalit ng liderato ng Senado
at nawala si SP Cayetano, nawala si Marcoleta sa committee ng Blue Ribbon Committee, makakalimutan ang flood control issue. Hindi talaga nila bibigyan ng panahon ang pag-iimbestiga dito kasi nga isang bata-bata ng Malacanang at isang liderato ng bayan, yung Senado, pinapangunahan ni Marcoleta at ni SP Cayetano. At itong bata-bata ng aso ng Malacanang, itong Gatchalian Black, mga kababayan. Kaya, baliktad eh. Diba? Kaya ngayon, ang ginigipit, kinukulong, sila Marcoleta. Kaya ang tumbok nila, si Sara. Kaya yung mga kakampi ni Sara, inisa-isa nila na mawala. Para si Sara mawala sa pagka-vice presidente. Para sa 2028, matalo nila. Pero kabaliktaran, mga kababayan, dahil si Sara ay sumasabog ang pangalan sa sobrang gusto ng taong bayan. Tuloy pa natin. In the Sabalya as well as the Cabrera complaint, walang nakasaad doon about niyang, I don't know kung totoo ba yung pinapatawag nila yung sheriff, no? Surprise witnesses nga are, as a general rule, disallowed unless lang if you can provide compelling reason, no, in the interest of justice, na ma-prove mo yan doon sa korte na mismo. But whatever may be the ruling of the court may open the door on the part of the defense to question it before the Supreme Court, and in this case in the impeachment, kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Due process requires that during the pre-trial proper, any and all evidences have to be stated, not only stated, it has to be marked in evidence so that there will be no surprises. Yun po. Opo, din ito pong tax records ni VP at ni Second Gentleman Manscarpio. Ano, pakipaliwanag nga po ito, sir, batay po sa batas at sa pag-aaral po nito, to be allowed sa impeachment sa isang Senate impeachment court? Well, na-cite na namin yan, no? Nung nag-file kami ng petition sa Korte Suprema. That's one of the issues I believe that we raised there, because if you note, as a general rule, yung mga tax returns kasi, yung SALN ba yun, no? Ang rule kasi niyan under Section 270 of the National Internal Revenue Code, no? Bawal na bawal po on the part of the BIR, no, to divulge to any person, no, or makes known or any other manner may be provided by law information regarding the business, income, or estate of any taxpayer, no. May exception lang dyan, yung Section 20A, no. Yung Section 20A, no, nakasaad dyan, the commissioner shall, upon request of Congress and in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information, including but not limited to industry audits, collection performance data, status reports in criminal actions, no, etc., etc. Pero ang nakasaad kasi dito that Congress must be in session and in aid of legislation. Impeachment ito eh. So it does not fall under the exception provided under Section 20A of the National Internal Revenue Code. So medyo delikado po yan. Ang BIR niyan, kung i-disclose nila yan, baka magkaroon ng, what you call this, ng liability. At saka, well, they may use as a reason, hindi naman yung BIR yung nag-o-open no? But nevertheless, the spirit of the law is such that it is still covered by confidentiality rule, and it is my humble submission that such cannot be allowed because another reason also can be provided. Nowhere in the Cabrera complaint as well as in the Sabalya complaint did Sabalya or Cabrera specify, no, the SALN which are questionable, no? O, kita nyo, bawal na bawal pong i-declare yung tax report ni BP Sara. Ito yung gusto ng
mga prosecution panel nila Luistro. Kaya nakain sila ng buhay. Nabugbog sila ng mga abogado ni Sara na super galing. Sabi nga ni Atty. Topacio, sobrang gaganda at mga gwapo pa. Samantalang yung kabila, mga bobo na, ang papangit pa. Sabi ni ano yan, di ako nagsabi, sabi ni Atty. Topacio, bumanat at rumesbak. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Diba? O shout out po sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta. At salamat po kay JJ. Nag-send po ng 1.99 super thanks dollar at kay Ma'am Mirna Aura. Ayan o. Shout out. Nag-send po ng 320 yen. 3 beses po ito mga kababayan. Salamat po sa mga patuloy na nanonood sa atin. Ano pang sabi dito? Watching live from Barangay San Fabian at Tiagi Isabela. Raul Lugay. Yari ka, tuplok. Buster. O, tignan nyo mga kababayan ko. Yan po yung mga nagko-comment. Gaspar Beltran at sa mga taga Ireland, New York, taga Chicago. Shout out sa inyo dyan, mga taga Miami, taga Hawaii. Ang dami nating nanonood. Sa Cagayan, sa Isabela. Ayan o. At shout out po talaga kay Mama Mirna Aura at kay JJ. Yan, shout out ko po kayo. Salamat po sa inyong suporta. At sa lubos na napakarami nyo po mga kababayan. At salamat po dahil lagi kayong nakasubaybay po sa atin. Okay po, mabuhay at shout out sa inyong lahat. I-like at i-share po itong video ito. At sa mga gusto pong i-follow ako, dito, tingnan nyo, meron tayong page mga kababayan. Ayan, The Wonders sa Philippines po. Ayan o. Yan yung FB page natin, The Wonders Philippines. Ayan po mga kababayan o, The Wonders Philippines. Meron po tayong 500,000 plus na followers dyan. Kung gusto nyo ako masubaybayan, nagpo-post lang po ako ng mga pictures. Okay po? At kung gusto nyo pong mag-subscribe, salamat po ng marami. At yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po at ipakalat po ang video ito. Salamat po mga kababayan.